ano natin, di tayo nagkamali kay Sir Fred. So good morning pala sa lahat, no? Batiin natin. So sa ating mga viewer, subscriber, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Saka sa ibang bansa, saan man kayong panig ng mundo ngayon. Ito ay ika nga, ano bang araw ngayon? Martes. Kasi ang sa isip ko pa rin, parang all Monday pa rin. Kaya halos Monday lahat ang ano ko. Hindi na ako nag-isip ng mayroong Sunday, mayroong wala na. Hindi matapos ang taon, puro Monday lang. Oo. Kaya yan ang ano ko sa mindset pa rin hanggang ngayon. Kasi simula nung nag-helper ako sa helper sa Talyer noong 1989. Ang isip ko talaga, Monday pa rin. Kasi kahit Sunday kami, mayroon kaming trabaho. Pakyaw-pakyaw man. So, all Monday pa rin. So, pagdating naman sa barko, lalo na dito, sa offshore. No? Mag 8 years, magkukulang-kulang 8 years ako dyan, 7 years mahigit. All Monday yan. All Monday. Kaya yung ano ko, isip, all Monday pa rin. Kahit linggo na pala. So anyway, good morning sa lahat. So this morning, mayroon tayong bagong from Agusan del Sur, no? Agusan del Sur sila, mga aspirant fitter natin. So yung isa, wala pang boiler suit or coverall. Pinahiram ko muna yung no? Safety shoes. Mamaya, tayo mamaya na safety shoes, no? Bawal kayong mag-welding na walang safety shoes. Mag-practice talaga kayo kasi sa barko, kung 8 oras man yung duty nyo or 12 hours man yan, 12 hours din kayong may safety shoes palagi. No? Hindi pwede na walang safety shoes. O 12 hours man yung coverall, naka 12 hours din yan. So this morning, pakilala muna natin. Sinong may una sa iyo? Sige, dito kayo. Tagalog. Para at least practice. Walang sa Bisaya pa, walay ulaw-ulaw. Sa Tagalog, walang hiya-hiya. Lahat. Ako pala si James from Agusan. Kung matuto dito sa gusto mag-siman. Pero dati, anong pa ba dati? Ano ko sa kuka ko dati, sa Abu Dhabi. Abu Dhabi? Offshore din ako sa dagat. Sa offshore kayo? Anong trabaho mo doon? Cook, tagaluto na. Uy, taga-cook. Chief cook sa Abu Dhabi. Ilang years kayo doon, boss? 9 years din ako doon. 9 years? Anong pangalan mo? James Edward. James Edward. So, cook siya sa offshore. So, bakit iniwanan mo yung doon? Magkaka na sa Mababa ang sahod, hindi makabuhay ng 3 asawa. Yan, magkano bang inabot na sahod mo doon? 40 plus. Plus, wala na tubig. Sabihin mo si doon? Papuntak na. Pag dalawa na lang naiwan tubig niyo, na kagad kayo. So, 9 years kayo doon. Uy, shout out sa Abu Dhabi. Shout out mo yung mga mo doon. Mga kaibigan ko doon. Alam ba nila na dito ka sa... Ay, hindi alam. Abu Dhabi is open country, di ba? Or... Dito. Hindi. Walang tagay doon. Meron pero Patago. Patago. Ano ba yung ilan bang crew doon kayo? Ilan Pilipino doon? Sa isla sa... O saan yung mo? Yung nilutuan mo doon? Nasa 40. 40 na Pilipino. Halo-halo yun. Ano ginagawa doon? Sa oil company kasi yun, sir. Oil refinery yun? Gasolina. Doon ka. Kaluto, ano mga menu mo doon? Lahat, sir. Lahat? Isa nagre-request sila. Request, So mag-request kami ng kalderita ng kambing ngayon. Pwede. So palakpakan natin si James. James Edward. Purinin mo na pangalan Siya pala ay Agusan del Sur, no? So ito naman kabila. Thank you. Welcome to Millionaires Family. James Edward. So may asawa na, no? Ilan ang anak mo pala? Dalawa. Kailan talaga magsikap? Tagalog. So magandang umaga sa lahat. So ako pala si Ian RB Laluja from Orgoswell Resort. Ano po? So this year is graduating ako this year ba? Graduating na kayo dapat itong year. Pero so, huwag kang mahiyapag Tagalog kasi ano talaga. Naisip ko,
kung mag-OJT pa, kung matagal pa, kung papasok ang trabaho sa hotel, di ba? Nagbalik sa mga. Ay, tsarim. Oh, sorry. So, tapos, Tagal pa, kailangan pa experience, 2 years or 5 years. 5 years. Minimum yan, 3 years. Bago kayo magkasampa ng passenger na mga ano. So, naisip na magulang ko na enroll lang ako dito. So, interesado nila ako kasi 3 months 3 months lang. training niya. Ang paningkamuta, gano'n. So, Sikap. magsikap lang ka lang mag-training at matuto. So, madali ka lang makuha ng agencies. Oo. Yan. May asawa na, binata pa. Awan, Zuwa lang. Jawa lang. Pareho tayo ah. Ano ba yung buhok mo? Talagang regular yan? O pinaano mo yan? Pinakulot lang. Pinakulot lang? Gusto mo maging kungking or ita pala? So anyway, welcome. Ano pangalan mo? Ayan, RB. Ayan Harvey. Parang mga foreigner na mga pangalan ah. Imported oh. So welcome no, Ayan Harvey. Pinatapaman ano. Parang ano eh, mga pangalan na parang mga ano lang sa akin Interpid eh. Anyway, welcome to Good Choice no. Ay ka nga, welcome aboard. No? So ano ba to si Peter sa trabaho sa barko? Kasi Peter kayo, meron na tayong isang land base si Lloyd. Pero siyempre, ano naman yan sa land base? So, si Peter o si Pedro, no? Pedro ang tawag sa inyo eh. Asan si Pedro? Or Peter? Hindi na yan. Yung Harvey or si James, hindi yan. Tawagin mo si Peter. Yan ang ano yun sa barko. Diba? Jonas. Tawagin mo si Peter. Hindi na Jonas yung pangalan mo. Pedro, Peter. No? Yun ang ano dyan. So babatiin muna natin yung ano, yung mga subscriber, ano na viewer. Si Tampos sa Japan. Saka yung mayroong ngayong ano natin, chat ko. Number 1 wheeler na siya, gusto mag Australia na naman. 4 years pa lang siya sa barko. Eh, normal yan talaga. Kaya ang sabi ko sa inyo sa barko, mahirap ang trabaho. No? Hindi basta-basta ang trabaho sa barko. Mainit na, maingay pa, talagang ano pa. Kumbaga, yung hagdanan, yung engine room ninyo, talagang ano yan. 10 months ka dyan, akyat baba, no? Na, daw? Wala daw sa ilang ako ano sir, kaning nga code. Kaklaro daw ni unsa na siya nga code. Sige, ako lang yung thank you dong. So, ganyan ang ano dyan, ganyan ang sistema, no? Kaya pag-isipin mo na talagang mahirap, ay wala, hirap talaga. Lahat naman ng trabaho mahirap. Pero ang importante dyan, yung tiyaga mo. Kasi kung wala kang tiyaga, no, hindi pwede. Pwede wala kang tiyaga. Kailangan tiyaga ka. Ang katumbas noon, si Washington. Eh magkano ang pinakababa? Pag-usapan naman natin pinakababa. So ito, upihan nyo, pinakamaganda to na ano ni Sir Fred. Biruin mo, ako, nakasampa ako ng barko, hindi ko ito na-encounter. No? Maswerte kayo, yan. Isometric drawing lang sa machining, sa lit machine operator. Pero itong mga ganito, no? Ang mga symbol, kasi ito sa land base to ng mga kwan eh. Land base, no? Pero magagamit nyo rin sa barko. Okay? So magkano ba ang sahod ng pinakababa ng Peter? Sa sahod tayo para ganado si James kaagad at saka si Harvey. No? Kahit kung bago natin mga retired, mga ex governments, no? Magkano ba si Pedro ang sahod pinakababa? Pag Peter talaga kayo, ito na yung 1.7, no? Per month. Okay? Per month yan. So, USD man yan. USD. Magkano na ngayon ang palitan ng USD? Ng piso? 58 sir. Piso. So, 5.8. 0.60. 5.60. So, malaki na to. I-times mo to. Multiply mo ng 5.8.660. Magkano kaya yan? 80 plus. Ha? 80 plus. 90 plus. Liquid tayo nyo para at least para tayo si Madam Auring niya. Mamula. 98 sir. Kalkyo. Para ganado kayong kaagad. Pilabay. Kasi ito naman yung totoo ng mga sahod. Up to, magkano ba ang pinakamalaki na sahod? 98. 90 pala sir, 90. 90? 98. 98? 98K per month times 10 mo ngayon. No? Times 10 no? 7 to 10. Per month yan. 980. Para sa kalaman, ito palang nanonood natin ngayon, times 10 months mo ngayon. So magkano na yan? 980. So mayroon kayong 980K sa isang kontrata. Dito tayo magbase sa pinakababa.
sahod sa Peter. Pag Peter, full Peter na kayo kasi mayroon mga assistant Peter, mayroon mga trainee Peter. Siyempre, Peter na pag-usapan natin kasi doon kayo pupunta eh. Ha? Doon na kayo pupunta. Huwag niyong sabihin niya, sir, 5 years na ako dito, assistant Peter pa rin ako. Ibig sabihin, pakloy ba? Ano ka, yung papatay-patay ba? Di ba? Kailangan isang kontrata, next contract, Peter na kaagad. So, anong gagawin? Kailangan sipag. So, ito yung pinaka-baba. So, at doon na naman tayo sa pinakamataas. Magkano kaya, sir, yung Peter, pinakataas? Ha? 2.5. O, di. Sikarin mo na. Doon na tayo sa running bisil. Running bisil muna tayo. Doon na tayo sa 2.8. No? Running bisil. Mayroon pa nga 3,000 yung dalawang natin. Si 2751, yung isa si GR 3,000, 3,000. No? 3,000. So, huwag na tayo sa 3,000, bihira lang yun kasi 2,500 siya tapos mayroong dagdag siya na 500. Natuwa sa kanya yung first engineer, dinagdagan siya ng 500. Dahil magaling man sa machining. No? So, i-times mo ngayon ng 58.60. So, magkano kaya yan? Kailangan mabilis kayo sa calculator kasi pag nasa Kamaruti kayo, wala kayong ginagawa kundi mag-compute sa dollar ninyo kung magkano magkano ng pira nyo tapos sabay drawing ng bahay or sasakyan dyan. 146 sir. 146K. Okay? Times 10 months. So mayroon kayong 1.4. 1.4 M. Huwag na yung 60. 1.4 M. Pag doon naman tayo sa offshore. Yan. Doon naman tayo sa offshore. Kasi kayo mga Peter, pwede kayo mag-offshore. Okay. Up to. Sa offshore naman. Ano niyo to? Na picturean niyo to? Tapos na? Pwede natin burahin. Okay. Ay, ito na. Kasi kaya kayo tinatamad-tamad dahil yung mindset natin, Pilipino, ang liit ng sahod, ang bagal, ang ano ba yan? Diba? Dito, para ganado kayo araw-araw. So, sa offshore, dyan, 3K to, 3,000 to, 4,500. Mayroon pang 5,500. Totoo ba yan, sir? Totoo. Bakit? Experience ko naman ito. Okay. Dito na lang tayo sa diretso sagarin na natin sa 5,500 para makatayo kagad kayo ng business. Ayos ba to? Sarge, ayos ba to? 5,500 yung sahod mo? Baka magiging 3 na naman sa kabis natin ito, pare. 58.60 sa offshore ito, ha? Makasabihin naman iba, yabang naman tong maestro ng good choice. Ito, running diesel. Okay, running diesel. No? Ito sa offshore. So magkano yan? Magkano? Shout out sa aking mga kasamahan sa offshore dyan. Sana magpajikas. Tayo, tapos naman ako sa offshore. So, kayo na naman 320 sir. Ha? 320. Per month. 320K. Okay? 320K. Times 10 ako sir. Hindi. 320K times 5 months. 5 months lang. Okay. So, equals 1.6M sa isang kontrata. 5 months lang. So, yan yung posibilidad na sasahurin ninyo. Ha? Yan yung sasahurin ninyo. Ngayon, pupunta naman tayo sa landbase. Doon na tayo, sagad na natin sa shout out yan sa Australia. Oy, shout out pala kay Mampili Lacorte. Yan sa sa Australia. May-ari ng Plugline Agency, Placement Agency. No, magkano kaya ang sahod? James, magkano kaya ang sahod sa offshore? Sa landbase, Australia? Ha? 70. Ano yun? Dollar? Pukusan mo naman yung mga mukha doon. Ako naman grabe. Pukusan mo. Magkano? 7,000 US dollar per month. Ikaw kaya, sir, magkano kaya ang Australia sahod?
70K. Jonas, 500 per day, sir. 100 per day US dollar. Okay. Sabi ni Jonas, 500 per K per day. USD. Times. Ilan bang ano? Times 30. 30 days man sa isang buwan, di ba? 15,000. 30 days. Okay? So magkano kaya ito? 15,000. 15,000 1,000 $15,000 times 58. times mo ng Australian. Magkano palitan ng Australian ngayon? 30 plus na. 30 plus lang. 38. 30 plus. 38. Bol-bol naman sa Migueles. So magkano? Ano kaya? Parang nauuhaw ako sa sahod ah. Thank you, thank you. Calculator, 15,000 na Australian dollar Times 70, times sir. 38, Times 70. 500, Good to. 70. 70K yung isang buwan mo per month. 2 years na ito. Times mo ng 24. halimbawa 2 years ka. Hindi. Ano yan? Unang kontrata 6 months. 6 months. Pag mo pasar, pag maganda yung ano mo, bigyan ka ng 4 years visa. So doon na tayo agad sa 4 years visa kasi magandang performance nyo. Kada kayo ng good choice eh. So tama, sa 4 years, ilang years ba yan? Ilang month ba yan? 8. Ah? Sa 4 years. So times mo ng, i-times mo ito ng 48. Magkano kaya? 48 months, sir. Oh, Thank you, thank you. 27 million. okay. 27 M. Okay, shout out Ma'am Chi. Ito na yung sahod mo. Bininta ko na yung sahod mo. Okay. Bulgar. So sa 4 years mo na kontrata, okay, 4 years mo, ito yung kikitain mo. Baka marinig to ng taga-BIR, kuha na bawasan ng tax. Pwede na kayo ba? No? Dito siya nakilugod. Okay? So 27 million sa 4 na taon mo sa Australia. Siyempre, bawasan mo man ng ano yan, bawasan mo pa man ng tax yan doon. Tax, bahay. So palagay mo, mag-knit ka ng mga, magkano kaya ang manit mo? 20. Ha? 20. 20 kaya? Kaya yan. O, palagay natin 15M. Kasi puro ka ano doon eh, puro ka beer house doon eh. 15M na lang sa 4 years mo. Oh, Ha? Kaya. buhangin na. Totoo kaya o hindi? Savings din mo ang 5. Totoo. Tapos 10 negosyo. Shout out pala sa ating mga gustong mag-Peter o land-based Australia. Ito na yung mga sahod. Bakit kaya i-discuss natin yung mga sahod para makapagbigay tayo doon ng inspiration doon sa gustong magsiman, motivation. Kasi grabing hirap sa Pilipinas ngayon. Hirap, sir. Kita mo yung tao nagpila doon sa hingi ng ayuda, tupad, 4 piece. Anak, nagtipaklong talaga, oh. Baga ang daw. Diba? Dito, ito yung solusyon sa ating government. No? Bigay ng gawa ng trabaho, bigyan ng trabaho yung mga tao. Hindi ayuda. Bigyan ng trabaho. Paano natin bigyan ng trabaho? Magtayo ng mga planta owned by government. Magtayo ng mga company or industry na mga malalaki owned by government. Bigyan ng trabaho yung mga tao na puro nga. Tagaan na og allowance. Okay, wala yan. Patungkit So lang. ito yung, ito yung sasahurin ninyo someday. Pag magsikap kayo, ay talagang ano yan. Pag magsikap kayo, ito wala, sisiw lang to sa sahod. Hindi tayo ngayon nagkikita, hindi tayo na ngayon nagkita kung hindi ako naging nakapunta sa Australia. Okay? Yan ang totoo. Kaya ini-inspire ko, pagtapos ilang years sa Australia kagad. Land-based, pero iba naman training natin doon. Iba ang training natin. Kaya hindi tayo, para sa kalaman ng iba pala, hindi tayo, wala ako ngayon kung wala yung Australian ko dati na 5 months sa Australia. Dito, sistership dyan, offshore. Andyan na si ano? Oo. Bugbugin mo sarado kaagad. Mayroong busi. So yun ang ano dyan, no? Iba naman sa offshore. Lalo na pag nasa mining kayo, ha? Lalo na pag nasa mining sa Australia. Umaabot kayo doon ang, ito sabihin naman nila, wala naman sa ano yan. Niwala ka dyan.
Mining ka. Sa mining, shout out kay Mama Chiri. Maraming salamat, salute tayo sa kanya. Marami siyang natulungan ng mga welder na doon na sa Australia. No, kasi nagbibigay siya ng ano, yung ng mga tips at saka agency, no? Nagbibigay siya. Thank you, Ma'am Chiri, no? Sa Australia siya. Pwede natin siya magiging ano yan, isa yan sa kumbaga idol natin siya. Kasi tumutulong siya sa iba. So sa mining naman, sumasahod kayo doon ng mga 1,000 sa USD ha? USD. Per day yan. Okay? So pag yan ang sahod ninyo, per day, walang ibang pinakamalaking sahod ngayon sa mga welder, Australia lang. UK, wala. Alit yan, maabot lang kayo ng mga 200 to 300,000. Japan, wala, 70 to 90,000. Japan. 2 million. Australia ang pinakamalaki ngayon. Lahat ng mga welder pala na nag-ano ngayon, na nag-mumunit, subaybay sa ating YouTube channel. Ito, per day mo. Hindi na natin kwentahin yan, baka tataas yung dugo ni Sarge. 2 million per month, sir. Okay. Okay, during sa aking time is 801 per day. Sa offshore. So, kung wala akong hindi pa ako nakapag-Australia, hindi tayo kikita. Tuloy-tuloy pa rin yung sampa ko ngayon. Paano tayo makatayo ng business kung wala kang kapital? Kaya, swerte kayo ngayon. Pasalamat tayo kay Lord. Ha? Nakapunta ako ng Australia. 5 months. Eh kung umabot ako ng 4 years doon, hindi tayo magkikita ngayon. Nandun ako nakatihaya sa beach resort ng Boracay at saka ano. Boracay at saka El Nido, Palawan. Di ba? Pero yung kita ko na nag-invest ako ng ano na yan at hanggang talyer una hanggang dumating itong training center. Pero pang isa doon. Pero kita nyo naman, dami akong napaalis. Daming nagiging welder. Dahil sa kung ibang tao, siguro walang iniisip na mag-put up ng kunting negosyo. Anong gagawin nyo dito ang kita? Puro lang yan sasakyan, magandang bahay. Wala. Siyempre, isipin ninyo, darating ang time, titigil din kayo pag-abroad. So, preparasyon yan. Preparation. So, pasalamat tayo kay Lord. Binigyan tayo ng idea. Nandito si Sir Fred, nakatulong sa atin ng pagtuturo sa inyo. Boss GC. Kailangan lang, ang gawin ninyo, focus your training. Huwag yung darating alas 10, minsan absent. Sa isang linggo, dalawang bisis lang anong tawag yan? Papakita ng Ay, anong malalaman ninyo? Marami yan dito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. O di, anong nangyari sa kanila? Sipa sila ng latang ngayon sa Manila. Hindi kayo pwede magpunta ng abroad na hindi kayo kumbaga, equip. Well, equip kayo kasi sasabak na kayo dun sa sasabak na kayo dun sa bugbuganay na 12 oras up to 16 hours na trabaho. Dito talagang tinuturo ko na sa inyo yung tip sa amin ni Sir Fred. Tinuturo na namin kung ano yung mapupuntahan nyo. Ito, galing nasa barko na galing. Alam niya yan. Pero mo, 13 years na siya sa barko. Alam na niya kung gaano kahirap. Kaya nagsikap siya na ma-promote man lang yung sahod. Kasi wala mang promotion sa oiler. Kung mag-exam ka, pwede ka magiging engineer. Pag hindi ka mag-exam, may mga kasama na ako ng mga oiler, matanda na. Nag-56. Lulugo-lugo na na yung salamin, nandito na yung salamin kasi hindi na makakita ng mga mag-reading. Kasi ang trabaho ng oiler, magre-reading man yan, mag-monitoring man yan sa mga temperature, pressure gauge. Siyempre, pag nag-reading niya, dito na yung salamin.
Ganon. Diba? Wala kang promosyon. Ang Peter din, wala promosyon. Anong promosyon ni Peter? Buti kung sabitan ka ng welding rod dito, 4, wala. Sahod. Sahod ang promosyon ni Peter. Kaya pag magka-diferensya ng $300, kung may agency dyan sa kabila na 300 yung diferensya sa agency mo before, pwede kang lumipat doon. Magpaalam na kayo. Kailangan na magandang pagpaliwanag mo. Bakit gusto mong lumipat? Eh sir, to man doon sa kabila sir, marami man akong pinapaaral. Mayroon pa akong scholar sir na 18 years old, 2. Ano yan? Diba? Naka-in-house pa. Diba? Normal yan sa inyo. Pag maano na kayo, siyempre, masima na kayo, may yabang na kayo, makita kayo ng mga chika babes na maganda. Sabihin nyo kagad, pa-scholar. Ang ending, pagdating doon sa Lunita, sipa-sipa ng lata kayo. Wala na makain. Ubus ang pira. Shout out pala sa mga seaman, no? Nandyan. Uy, si mekanista pala. Shout out, gwapa. Bisaya ba yan? Saya na kasi po sir. Ay! Oh, day, kagwapa yun mo day. Uy! Wala approve na ba ang divorce? Wala pa. Okay na ko approve ng divorce kay... Pwede saan sir Fred? Mag-divorce. Ano eh? Or si Bana. Patay tayo nilong kanyan. Ay bana. Sa barko, kailangan ang sarili nyo talaga. Ano kayo? Hindi yung... Enjoy yung ano ba? Enjoy trabaho, enjoy sa trabaho. Kasi pag hindi kayo enjoy sa trabaho, ang bagal ng 8 oras. Lalo na pag mga puro bugoy-bugoy yung mga kasamahan mo. O sa Tagalog pa, kupal ba? Magulang ba? Trabaho. Yung mga baldi timba ng map, nandyan iiwan lang. Tapos pag gulong-gulong yan, tatakbo. May gulong man yung ano, yung bakit ng map ninyo. Tatakbo-takbo yan hanggang magkalat yung dumi na naman dyan. Kaya secure talaga. Gawin nyo ang pinakatama na trabaho talaga sa barko. Mayroon kanina sa akin nag-message. Ang tagal daw yung ano nila, rotation. Siyam ng barko. Siyempre, pag matagal yung rotation, anong gagawin? Lipat ka. Diba? Lipat. Ay, wala pa naman na, sir, gusto ko nang sumampa. O, diba? Pero pag magaling ka, ay hindi ka maubusan ng ano niyan. Hindi ka maubusan ng sampa. Kayo ang susurinder, katawan yung susurinder. Maniwala kayo sa akin. Magaling kayo na Peter, talagang ano yan. Yung younger brother ko, 1 month na vacation. Gusto pa siya hindi pa uwiin, ilipat doon sa kabilang barko, kaya may ano, may trouble. Ano siya, 11 months na yan out, 11 months. Bawal na sa isang taon sa barko sir. Pasampahin siya doon ng kabila, mga 3 months dahil may gagawin. Sabi ni Utol, hindi, uwi mo na ako. Uwi siya ng 1 month. 1 month lang. Sampa na kaagad. Bugbog sarado ang Peter talaga. Kaya pagdating nyo dito sa lupa, ano kaagad? Relax. Tapos, isang buwan, sampa na naman kaagad. Sama sa family, 1 month or 2 months, sampa na kaagad. Kasi ang ano dyan, ang pinaka-importante yung ano, yung taon ba, yung years. Huwag kang mag-ano, kasi pag matanda na tayo sa barko, ilang taon ka ba ngayon, Boss Henry? 43 na. Ano na yan? Umpisa na ng pagod yan. Pag ano ka na ng 40, barko, umpisa na ng ano yan. Lalo na nakailang years ka na sa babad sa init na engine room. Kayo, mga bata, pa 30 plus, wala yan. Tatawanan mo lang yung 16 hours na trabaho. Minsan, may experience nyo diyan kayo sapit ka lang ng karton dyan sa workshop mo, idlip ka. Ay, maligo ka pa, puno ka na langis. Diyan ka na, ano ka na dyan? Oh. Hindi ako doon sa control room kasi marumi man yung ano. Doon ako sa gilid workshop ko. Iga, plat, tawagan mo na kaagad si Miss Boy. Doon, prepare mo na lang ano ko, snack. Oh. Ibaba na yan ni Miss Boy doon. May tinapay, mayroong juice, or may fresh milk, or may ano dyan. Pero pag kalaban mo si Miss Boy, napatay ka. Bahala ka dyan, luwaan pa yan. Kape? Wag kayo magpatimpla ng kape sa ano ha, Miss Boy sa ano. Wag. Kayo mismo magtimpla ng Milo, kape. Kasi minsan Peter,
ano ba, yung sarili ba, taas ang ano, magpatimpla, magsugo-sugo dito sa Miss Boy. O di kawa, niluwaan, nag-away mo yung dalawang Miss Boy. Nag-away yung dalawang Miss Boy. Dong, pik, yung kape mo, dinuduraan ni ano yan. O di, wala, bulyaso. Silang dalawang Miss Boy, nagsapukan sila. O di, silang dalawa uwi. Pero wala na, si partner ko, panainom ng may dura. Lumay na. Lumay. Ha? Kaya huwag kayo magpa-senyorito sa barko. Walang ano yan. Walang senyorito. Kanya-kanyang ano doon. Yung ulam ninyo, upuan man yan. Dyan. Ganito. Ano yan. Nandyan na yan. Nakatakal na yan. Rice na lang. Ikaw na lang sa sandok sa rice. Pero yung ulam mo, chicken o ano man dyan, isda or gulay. Nandyan na yan. Sarapan mo. Ha? Maliban lang pag buffet style yung ano ninyo, barko. Pero karamihan na barko, sa inyo ba, ano ba, takal? Bupi na, sir. Buffet sa inyo ngayon? Bawal na yung ano ngayon, sir. Takal-takal. Ayos Bakit kaya? Inura pa yan pag takal-takal, sir. Mga kapitan. Kasi dati sa amin, di ba sa inyo, sir, takal-takal din? Ano na, kuha ka na doon. Bupi na lang, sir. Ito nila magbuo. Doon ka na, Arubin, bilisan mo doon. So yun ang ano dyan. Kasi sa amin dati, takal-takal. Pero pag sa offshore ka, parang kang nasa hotel, parang kang nasa 5-star hotel. Sa offshore, nandyan lahat. Beer lang ang wala, alak lang ang wala. Takal-takal. Amin dati dyan, dito. Kaya pag inaway mo si Mayor, may posibilidad na yala patay ka. Eh, huwag niyong awayin si Chief Cook. Huwag niyong awayin. Friend. Chief Cook at saka Miss Boy, huwag niyong awayin. Ibali na awayin mo si Kapitan, Chief Engineer. Huwag lang si Chief Cook. Mayayarin ka dyan. Oh, shout out, Chief Cook, super ko. Kaya maraming mga sima na dali dyan. Salbahe ng mga opisyal. Patay. Kaya huwag kayong magpasenyor. Ayos yun kung ganyan na ano, bupi. Ayos yan. Pero pag takal-takal, yung lagay na yung native, yung chicken mo, gulay, isda, sabaw, ganyan. Rice, ikaw naman magsandok doon. Ilang minutes na ba yan, boss? Ano? Ilang minutes na? 32, sir. Oy, shout out sa ating ano, tama mo na. Good morning sa inyong lahat. No, thank you at sa inyong lahat. Thank you sa pagsubaybay sa ating YouTube channel. So yan ang ano dyan. Yan ang ano niyo. Importante, ganyan kalaking sahod nyo. Pero paano yan? Kailangan may katumbas yan. Kailangan may equip kayo ng mga skills. Hindi pwede na pupunta na tanggap ka ng sahod tapos hindi ka marunong mag-building. Anak ng siyukoy talaga. Pagkita mo na you are you are capable, you are qualified to become a fitter. Nila fitter all around. Maggupit ka, pwede ka maggupit. Sino ba yung magaling maggupit? Uli na, sir. Si Elmar. Mayroon pa tayong ano dyan, dala niya yung clipper niya. Sa kanya yun. Mayroon tayong clipper dyan. Juna na, Juna na. Mag-practice kayo. Yung bakal nga, kaya maggupit. Yung mabuhok. Yun dyan, may clipper tayo. Ganitong gupit kay sir, yan ang mga presko ba pag nasa barko kayo. Akin nga, skinhead. Skinhead na din sir, para wala style mo. Skinhead, 2mm, 3mm. Toto. Mainit man sa engine room. Init sa engine room. Talagang ano yan, 48 degrees up to 55 degrees yan. Mita rin. Oo, sa workshop lang malamig mo. Mayroong mga nakatutok na mga blower, doon ka, paano ka ng konti. Kaya yung iba, wala. Talagang... Kasi hindi ka magpuyo sa engineer sa Ha? Hindi ka magpuyo. Oh, pag medyo sobrang init talaga, akyat ka sa baba, pahangin ka ng konti, 5 minutes. Baba na naman. Hindi, doon ka sa workshop mo, pahangin-hangin ng konti. Tapos, ano naman, ganyan ang ano, kasi kukulaps kayo. Pag sobrang init, kukulaps ka. Kailangan mayroon kayong bottled water, palagi tubig. Ma-dehydrate man kayo. Mayroong iodized salt sa ano, pero hindi ako yang yun, iodized salt. Okay, coffee break muna kayo. Bis na. Coffee, tapos umpisa na sila, Sir Fred, mamaya. Buka na itong dalawa, mag-lecture muna kayong dalawa. No? Mag-orientation, dalawa. Ano na ang ano sa kanina? Kapon. Horizontal pa rin. Horizontal.
Horizontal pa rin. Horizontal ka, sir. Oh, hindi pa. Ano pa yun? Hindi pa pwede yung one. May welding rod pa, Sir Pete, na pa? Okay. Tapos siramin natin yung isang welding machine na malaki kasi mag-welding sila doon sa kwan. Yung green, yung kay Elmer. Mayroon silang weldingin doon. O, mamaya. Pero sige lang, ano muna. Kasi mamaya pang alas 12, dalhin ko doon. O, kailangan talagang ano yan kayo. Ha? Pag hindi pa, ano, magtanong. Tanong, huwag kayo mahiya, magtanong. Lago na mga baguhan, first time, hawakan talagang kamay. No? Kailangan malambot lang yung ano ninyo, hawak sa holder. Kasi, ano man, ano man, pag mahigpit, Ngalay. mga ngalay ka kasi ano man, maluwag lang talaga. Maluwag. Meron isang nakita ko na sira yung ano, yung electrode holder, may isa doon circuit, papalitan natin. No? Kaya ingatan yung electrode holder kasi pag nalaglag yan, mabasag yan. Mabasag. Tapos yung mga maliit natin na welding machine, pakiramdaman yung welding cable. Pag uminit ang gusto, pahinga. Nakaapat na welding rod, break. Tubig. Inom kayo palagi ng tubig para maplasingan yung usok sa lungs. O, ang ganda nga, warm water eh. Warm water ba, hot water. Lalo na pag ano kayo, yung tawag nito, yung galvanize. Pag galvanize, dapat hot water inumin ninyo. Huwag kayo minom ng malamig na tubig, hot water. Para maplasing yung usok. No? Okay, so coffee break muna tayo. Coffee break muna tayo. Thank you.